parang tinutusok, masakit. Tapos kumukuryente. Then minsan namamanhid. Medyo mainit ang pakiramdam. Kapag nilagay mo ng cold, paghihina. Lalo na pag nilagay mo yung cold dito sa mukha mo, pwede ka mag-Bell's palsy kasi manghihina yung manghihina ka. Namamanhid lang, tingnan na ninyo kung bakit, anong ginagawa ninyong kadalasan, kaya ka naiipit yung ugat. Pero pagka medyo humina na yung muscles mo, punta ka na, magpakonsulta na po kayo. Good day mga kababayan! Welcome sa isa na namang episode ng Medico.ph. Ito si Glenn, ang inyong Managing Director, and with me today of course is Dr. Anthony So, our Medical Director. Sa episode natin na to, pag-uusapan natin yung tinatawag na neuropathic pain or more commonly known as nerve pain. Marami sa atin actually nakakaranas nitong mga ganito pero hindi lang natin alam na yun pala yung masakit sa atin. So today, kwekwentuhan tayo ni Doc kung ano ba ito, paano ma-identify, and possibly paano maiibsan kung nararanasan natin. So Doc, diretsahan po tayo. Yes, sir. Ano po ang nerve pain? Okay. Ang nerve pain, kaya tawag na neuropathic pain or neuralgia, ibig sabihin, yung ugat, kasi ang dami ng ugat sa Tagalog eh. Ang ugat sa Tagalog, pwedeng maging nerve, pwedeng maging arteries, pwedeng maging veins. Tayo, pinag-uusapan natin yung nerve na nakakaramdam at panglakas. Doon, kapag tinamaan ng nerve, masakit talaga. Eh, sinasabi ko nga sa mga pasyente ko, basta pag may masakit, siguradong may nerve. Kunyari, eto, kutis ko. Siyempre may nerve yon, may ugat, nerve. Pag kinukurot mo yung kutis, kaso lang, tinatamaan yung nerve. Eh, pag sa buto, pag na-fracture ka, yung dahil may nerve ang buto, kaya nga masakit. Neuropathic pain ang tawag natin doon. Okay. Ngayon, kapag nerve pain ang nangyari, mapapansin mo, parang tinutusok siya. Masakit. Parang sakit ng ngipin. Nerve pain yun eh. Tinutusok yan. Tapos, kumukuryente. Kumukuryente. Yun, nerve yun. Then, minsan namamanhid. At medyo mainit ang pakiramdam. So, yun yung parang naririnig natin sa mga patalastas ng gamot, Doc, na parang nanakit, tusok-tusok, mainit. Tama. Eksakto. So, yung nerve pain, Doc, I understand. Technically, kahit kinurot ka, nerve pain. Yes, nerve pain na. Opo. Yes, sir. And mention nyo, kahit sakit ng ngipin is nerve pain. Pero, paano po yung mga nerve pain na parang hindi maipaliwanag? Yung wala namang bulok sa ngipin mo o wala namang nanakit sa'yo pero bigla na lang sumakit. Usually, ano pong pinagmumulan nitong mga to, Doc? Okay, ang daming dahilan. Siyempre, number one, alcohol. Pag uminom ka ng alcohol, yung alcohol mismo, alam mo yung blood-brain barrier, ang tawag natin sa blood-brain barrier sa utak. Kasi yung dugo, tapos nun, may brain. May barrier yun, hindi makapasok. Lalo yung mga gamot, di rin makapasok. Yung mga bakterya, mahirapang pumasok. Eh kapag uminom ka ng alcohol, nasisira lahat yon, nasisira dahan-dahan at pumapasok sa brain natin yung mga toxins. Tapos, nangyayari, yung nerve natin, may balot yun, myelin eh. Saka yung axons, dahan-dahan nasisira yan, nasisira. Then, ang alcohol pa, pagka uminom ka, nababawasan ng vitamin B complex natin sa katawan. Kaya yung alcohol, number one. Smoking, di ba? Dahil doon, nagkakaroon ng toxin sa blood vessels ng nerve. Kaya nga hindi makapag-supply ang blood vessels sa nerve, nasisira ang nerve natin. Tapos, cancer. Yung cancer, kinakain yung nerve. Masakit yun. Kapag yung cancer, pag nasa buto, naku, napakasakit nun. Diabetes, sinisira din yung nerve dahil sa sugar natin. Then, stroke, dahil tinamaan ng nerve mismo natin, kaya minsan iba yung nararamdaman. Pag hinawa ko lang, masakit na. Then, may mga autoimmune diseases, katulad ng mga lupus. Then, may infection, shingles. Yung shingles, chickenpox, tapos naging herpes zoster. Yung shingles kasi, pag nag-chickenpox ka, pumapasok sa ugat natin, sa spinal cord. Tapos kapag mababang immune system natin, babalik yan. Then, sobrang sakit yung gumagapang. Sobrang sakit yun, shingles yan. Then, ang madami pang iba. O like, yung slip disc, yung disc na lumabas, naipit. Kaya nga nagkakaroon ng slip disc. Or may mga naipit na nerve na dito naiipit o dito naiipit. Ang dami po. So, marami. Pero, kagaya ng na-mention nyo, Doc, no? Alcohol, Yes. diabetes, Yes. smoking. Marami, may kinalaman din kung mas lapitin ka kung may bisyo ka, no? Yes, kasi pag may bisyo ka, mababa rin yung immune system mo. So, kung may mga sakit-sakit na hindi mo mapaliwanag kung minsan, lalo na sa balat mo or something, baka yun. Sabi nga nito, unti-unting sinisira niyan yung mga nerves natin or yung parang nakakoat sa kanya ng myelin. Yes, eksakto.
Okay. So, itong mga causes na 'to, sabi nga ni Doc napakarami. Isa sa mga popular na episode namin dito yung back pain tsaka yung sciatica. Yan, matinding klase ng nerve pain, 'di ba, Doc? Sobrang sakit. And cancer. So, marami. So, 'pag may naramdaman ka, anong dapat mong gawin, Doc? Dapat ba 'pag may naramdaman ka pa lang na una, patingin mo na or observe mo muna? And kung papatingin mo, anong klaseng doktor po kaya yung pinaka-appropriate? Okay. Dahil nerve pain siya, ang pinaka-appropriate talaga yung neurologist. Pero kung ordinary doctor na general practitioner or IM or any family medical doctor, pwedeng-pwede. So, hindi mo kailangan na neurologist kaagad. Then, ang maramdaman natin is yung kuwari itong kamay, may nerve dito. Ang tawag dyan, median nerve. May carpal tunnel yan. Pag minsan namamanhid yung kamay ko, yun, carpal tunnel syndrome yan. So, usually, ang mga nerve sumasakit dahil naiipit. Kuwari katulad ito, takaganon tayo, di ba? So, merong tunnel dito, naiipit ang ulnar nerve natin. So, namamanhid dito. Lahat yan, at yung minsan-minsan nalalasing yung tao, nakakatulog. Dito nakakatulog, nakaganito. Naiipit yung radial nerve niya dito. So, namamanhid, di nga mataas ang kamay. So, pagka ganon, namamanhid lang, tingnan na ninyo kung bakit, anong ginagawa ninyo kadalasan, kaya nga naiipit yung ugat. Pero pagka medyo humina na yung muscles mo, punta ka na, magpakonsulta na po kayo. Kung madalas yung pananakit, Doc, Yes, sir. maganda rin patingnan. Nakwento nyo kanina yung parang mainit. Actually, may kwento lang din ako. Ito, hindi naman siya seryoso, pero isa siyang instance ng nerve pain. I think, baka 10 years ago, may nararamdaman akong parang mainit sa kaliwang dibdib ko. Tapos, sabi ko, ano kaya to? Baka may sakit ako sa puso. Pina-ECG ako, Doc, tsaka pinatest. Wala naman lahat. Tapos, ang conclusion nila, nerve pain lang siguro yon. Tapos, pinag-take lang ako ng B-complex, Doc. Tapos, after a few days, naramdaman ko yung parang unti-unti, nawala lang din. So, nerve pain na. Nerve pain, mukhang dito naman, sa costochondritis, yung ribs natin, tsaka sternum, merong joints dito, ang dami eh. So, baka mali ang tulog, kaya nga naipit yung nerve dito, kaya nga nai-inflame. Actually, yun yung pinakatamang explanation kasi mahilig akong matulog noon sa sofa na baluktot, Doc. Kaya siguro naipit. So, maaring minsan, ganun lang ka-harmless. Pero sabi nga ni Doc, minsan hanggang cancer pwedeng maging Yes, sir. So, Doc, usually pag may nerve pain tapos hindi naman siya seryoso or hindi naman siya slip disc, hindi siya cancer, usually ano pong treatment na binibigay sa mga tao? Okay. Pag hindi nerve pain, usually, vitamin B1, 6, 12, yun ang palaging binibigay kasi yan ang nagbibigay ng nutrition sa ating mga ugat. Okay? Pero ingat lang, dahil pag uminom ka ng 1, 6, 12, nagpapaganang kumain. So, minsan-minsan, di ba, pag may slip disc, ayaw nating tumaba siya. Binibigay yung 1, 6, 12, tumataba siya. Lalong sumasakit ng likod, di ba? So, or pag tatayo ka, di ba, naiipit ang ugat mo dito pag mabigat naiipit. So, 1, 6, 12, napakaganda. Kaso lang, maging seryoso sa pagkakain natin or stricto sa diet. Okay, so kahit na bigyan ka ng ganang kumain ng mga vitamin B na to, kailangan yung utak mo naka-mindset na Yes. hindi mo dadagdagan yung kain mo. Kasi wala namang calories yan kumain ka ng carbohydrates or mga matatamis, yun, may calories yun. Then pangalawa, usually yun, warm compress. Takot ang ugat sa cold. Kunyari may inipit ka dito, naglagay ka ng ice, naku, lalong mamaligan, lalong manghihina ang ugat mo, lalong masisira ang ugat mo kapag ice ang ginamit mo. Warm compress tayo. Oo, okay. Usually, yung mga tao, pag may masakit, cold compress. So, warm compress pala. Warm compress. Okay. Kung joints naman, kung namamaga ang joint, yun, tsaka ka mag-cold compress. Namamaga, mainit. Pero yung mga ugat natin, kailangan warm. Kapag nilagay mo ng cold, panghihina. Lalo na pag nilagay mo yung cold dito sa mukha mo, pwede ka mag-Bell's palsy kasi manghihina yung ugat, manghihiwi ka. So, takot ang ugat sa lamig. Ang Bell's palsy, yung parang na-stroke na. Oo, parang stroke. So, kung in-ice pack mo mukha mo, posibleng... Posible. Pero temporary lang naman, no, Doc? Mga 1 month, pero pag grabe-grabe, baka tumagal pa. Nako. So, wag lalagay ang ice pack sa mukha. Mahirap na mapagkamalang na stroke. Okay. Pangatlo, anti-inflammatory kasi naipit, namamagarin yon. Pwede kang inom ng ibuprofen man lang, 200 milligrams or naproxen, 275, 1 to 2 times a day for 5 days para mabawasan ang pamamaga. Or pag may naipit kasi, so pag ininom mo ng anti-inflammatory, mawawala yung ipit, makakahinga yung ugat. Mas mabilis kumali.
How about physical therapy, Doc? Applicable po ba yan sa mga common na nerve pain o kailangan talagang meron identifiable na reason like yun nga, carpal tunnel or slip disc bago i-apply ito? Naku, dito ang dami naming matutulong sa physical therapy. Sa kamay, meron nga dito sa templo ng ulo natin, ang tawag diyan trigeminal neuralgia. Sobrang sakit yun. Nangingiwi na sila sa sakit, yun puwede naming, bawasan ang sakit. Tapos yung mga herpes zoster na sakit, puwede naming tulungan. Slip disc, tapos carpal tunnel syndrome, yung mga ipit-ibit na mga ugat dito sa mga elbow, puwedeng-puwede namin tulungan through therapy. Ang gagawin namin, warm, TENS, ultrasound. Yung ultrasound kasi nakakabuti sa nerve healing, okay? Then, may mga iba, may mga advanced na, may mga laser na, may mga TCAR na, yun. So, pati herpes zoster or shingles pwede pala 'no, Doc? Tot tot Akala tot ko skin disease lang, pwede palang i-therapy yun? kunwari ito yung kasi shingles yan, diretso-diretso lang yan, 'di ba? Ang gagawin namin, ilalagay namin TENS sa tabi para kasi yung nerve fiber na pain is medyo maliit yun, yung kuryente mas malaki, alpha fiber mas malaki. Kukurentehin namin sa tabi para pagbalik sa spinal cord, mas mabilis siyang tumakbo sa spinal cord. Ang gagawin niya, iko-close niya yung gate. Ang tawag diyan, gate control theory. Then yung pain fibers, babalik yun, hindi na mararamdaman. Mababawasan na. Sa mga hindi familiar dun sa term na TENS, yung tinutukoy ni Doc diyan yung device na ginagamit nila sa physical therapy kung saan merong mga ididikit sa'yo na kuryente. Mahina lang naman, parang masahe lang dito po, Doc. Tapos kukuryentehin ng mga 15-20 minutes, 20 minutes, yes, sir. ganyan. Tapos mababawasan yung pain niyo. Mm. Okay. So, maraming treatments na available naman pala kung may nerve pain tayo. Sabi nga ni Doc, just to summarize, yung pagbabawas ng mga bisyo and then yung vitamin B complex, Yeah. pag wala ng pamamaga, and then also kung kailangan i-manage yung pain, physical therapy. Yes, sir. Yes, sir. Okay. How about prevention, Doc? Medyo nag-allude na kayo kanina dito. Pwede nyo kaming bigyan ng summary kung anong mga iiwasan para maiwasan din ang nerve pain? Siyempre, malaking factor yun is lifestyle. So, alcohol, Hindi raping alcohol, alcohol na iniinom. then smoking, Mm. 'di ba? Tapos yung cancer, siyempre dahil sa inflammation yun, dahil sa switch yun, maraming factors na nagko-cause ng cancer na hindi lang genetics, kundi dahil sa mga bisyo rin natin. Like cancer sa lungs, 'di ba? Sa smoking yun, 'di ba? Then diabetes, sa sugar din yun. Yung mga autoimmune, tsaka infection, mas mababawasan natin kung talagang naalagaan ang katawan natin. Okay, so lifestyle malaki. Then kung medyo payat tayo, mas di nagkakaroon tayo ng mga ipit sa ugat dito sa likod, sa tuhod, at sa mga iba-ibang parte ng katawan. So, yun. Okay. Super daming pwedeng gawin para maiwasan 'tong nerve pain. Ang nerve pain pa naman kahit walang obvious na damage sa katawan mo, yung pananakit niya minsan daig pa yung may damage ka talaga, Yes, di ba? yes. Oo. Imagine na lang niyo 'pag masakit ang ngipin niyo. Oo, pero sa iba't ibang parte ng katawan. Yun. Hindi ka makakapag-isip, hindi ka makakapagtrabaho, Yun, iyak na tama. lang. Hindi ka rin makakatulog. So, yung trabaho mo hindi ka makapasok, 'di ba? So, pero ngayon, other than therapy, 'pag talagang masakit talaga, nagbibigay kami ng mas malakas na gamot like, yung mga antidepressant or anti-seizure, yung mga pregabalin or gabapentin, and yung mga tramadol, yun binibigay din natin. And next time yung mga mas malaking mga patch na mas malalakas at yung mga morphine, yun 'pag cancer, yun ang binibigay natin. Yung patch, Doc, parang pain reliever din po ba yun na, Doc? Oo, yung mga gamot na fentanyl ang tawag natin, na patch na imbes na dinidrip yun dati, ngayon may patch na talagang tulog ka talaga dun. Clarify lang, Doc, yung fentanyl yan din yung problema nila sa US ngayon, 'di ba? 'Pag inaabuso, Yeah, ano, yung mga morphine, yan, Oo. magkakamag-anak sila. so opioids. Opioids, yes, yes. Okay. So yun, ang daming mga options kung may nerve pain tayo. Ang kailangan lang kung matagal mo na talagang tinitiis, number one, 'wag matakot na magpatingin sa doktor. And secondly, 'wag matakot na magpagamot. Siyempre, yung iba bayad sa doktor, ibang usapan na yon, Doc. Paano po yung mga lab test, Doc? Siyempre, may mga iba diyan nila-lab test. May mga makakatulong rin ba if not libre, Doc? Okay, so depende sa sakit. Kunyari, yung slip disc nga, X-ray or siyempre MRI yung sa slip disc. Pero 'pag una-unang pagdating ng mga pasyente, ang gagawin namin, i-examine namin muna. Tatanong muna namin, history taking, o ano nangyari? Nakatulog po kasi ako, so
history taking pa lang, malalaman namin kung anong nangyari. Then, physical examination. Kung mahina ba? Uy, medyo mahina ah. So, yung muscles na yun, mahina. So, isipin namin kung anong nerve na nag-affect doon. Then, manhid ba? Tapos, yung deep tendon reflex mabagal na. So, may tinatama na nerve. Then, doon tayo mag-examine kung sa likod nga, MRI tayo, or kung talagang medyo mahirap talagang tingnan, may mga ibang tinatawag na nerve conduction velocity. May computer yan, tinutusukan na maliit na karayom para malaman natin kung gaano kabilis yung takbo ng ugat, kung saan pa tinamaan ng ugat. So, yun, mga test yan na papagawa. I think may mga condition talagang nini-nerve test ng ganyan. Yes, sir. Di ba, Doc? Oo. Minsan pag nagka-slip disc ka tapos pumabayat na yung isang mong paa, ginagano nila, di ba? Yes, sir. Then, additional pa, kung dahil sa diabetes, so yung sugar ninyo, FPS, di ba? Then, kung dahil sa cancer, siyempre yung mga iba-ibang mga PET scan, etc. etc. Okay. So, kumbaga, yung sa blood tests mo, urine tests, no, Doc? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Doc, ito pala, baka makapag-share lang kayo. Laging tinatanong yan ng mga viewers natin na kung medyo kapos sa budget, ano po pa yung options nila? Kung kapos sa budget, siyempre yung nga, tingnan ninyo kung saan sumasakit, di ba? Kung puro dito lang, edi mukhang namamanhid, mukhang carpal tunnel naman siya, maglagay tayo ng warm lang muna or yung tubig na lulublob natin para maligamgam, para mabawas ang sakit. Then kung may sciatica nga, edi siyempre magpababawas ng bigat, di ba? Tapos puro warm compress muna tayo. Then yung mga barangay natin na health center, nakakatulong din. Punta ko kayo agad doon. Then may mga libreng mga gamot na binibigay. Tapos sa ibang mga lugar nga, na magandang lugar pati mga mamahalin na gamot, binibigay din. Basta, lalo na pag senior po kayo, yung full dose ng gamot, isang gamot tig 200 pesos, binibigay. Araw-araw. Actually, kailangan nyo lang alamin talaga sa LGU nyo, Yes, sir. no, Doc? Kasi minsan may mindset yung mga Pilipino na mahirap ako, o hindi ako makapagpagamot. Pero hindi pa naman tumingin sa barangay, hindi pa tumingin sa City Hall. Ang daming mga libre ngayon na ang mamahal na gamot, pero binibigay lahat ngayon. Kung tama alala ko, kahit nga dialysis, may free sa City Hall namin dito sa San Fernando. Siguro sa mga mas maunlad pang lugar, mas maganda. Unless, kinurakot na ng mga local politicians nyo. Like yung PhilHealth. Ngayon, yung 3 times a week din yung therapy for almost 1 year or up to 1 year, covered na rin yun. Pero siyempre, hihingi ka rin yung mga accessories yun. Kailangan nating humingi ng tulong sa mga barangay or local officials. Okay, super dami nating natutunan. Yung nerve pain po kasi, super broad na topic nga yan. Kasi maraming cause na ranging from the non-serious to the very serious. Gaya nga nasabi ni Doc, yung mga may cancer na sa buto, ganyan, nerve pain pa rin yon. Pero, ang vast majority, fortunately, treatable, tsaka hindi naman life-threatening. Medyo maliit lang yung percentage ng mga nagde-nerve pain na medyo delikado na talaga yung buhay ng tao. And maganda rin, na-mention nga ni Doc kanina, ang dami pala nating pwedeng lapitan nang hindi tayo naglalapas ng malaking pera. Laging concern yan sa comments namin na syempre, hindi naman nakakaangat sa buhay ang lahat. Yung mga iba natatakot sa koste, pero yun nga, lagi namin sinasabi kahit sa comments, huwag mawawalan ng pag-asa. Even yung mga private hospitals, may mga doctors dyan na nagsha-charity So, marami pong malalapitan. Yung mga LGU, NGO, yung mga tipong malasakit center, yung mga ganyan, pwede nyo pong puntahan yung mga yan para naman, kumbaga yung mga politiko natin, ibalik nila ng konti yung pera natin sa atin. Di ba, Doc? Tama. Okay. Anyway, this has been Glenn of Medico.ph saying stay happy, stay healthy. In behalf of my partner, Dr. Anthony So, nagpapaalam na kami and see you sa next episode. Bye-bye!